meron yung nag-text sa akin kanina na nagsasabi kung pwede raw siyang dumalo sa misa ngayon, kung pwede raw bang magsimba. Pero nakakatuwa po ang kanyang text kasi ang sabi niya, open ba sa Catholic ang iyong coronation? Parang hindi yata malinaw ang mga pangyayari. Nako, hindi po ako ang kokoronahan. Nako, ngayon po ang canonical coronation ng Nuestra Señora del Pilar. At mahalaga po na yun ay malinaw sa ating isip at atin pong maipasok ng malalim sa ating mga puso. Ang canonical coronation po ay nagaganap ng may pahintulot ang Vatican. At ito po ay ginagawa kapag ang isang imahe ng mahal na Birhen ay talagang nagiging sentro ng debosyon ng isang local church. At pinapakita rin na ang mahal na ina ay laging malapit sa mga alagad ni Kristo, katulad ng nasa saad sa ikalawang pagbasa. Hindi natatapos ang kanyang pagiging ina. At ang coronation din po ay pagpapahayag ng pag-asa na kung paano ang mahal na Birhen Maria ay tinutungan ng korona ng kaluwalhatian na ibinibigay sa mga naging tapat na alagad ni Kristo. Tayo rin, tulad niya, ay nag-aasam-asam na balang araw tayo rin ay magtamasa ng koronang hindi sa isag ng kapangyarihan, makalupa, hindi ng koronang dala ng ating yaman at rangya, kundi ang pinakamahalagang korona, ang presensya sa piling ng Diyos. Kaya po marapat lamang na sa araw na ito, pagnilayan po natin ang kaunti. Sino ba itong si Maria? Sino siya? Bakit ganyan siyang kahalaga sa ating buhay? At ngayon, sa buhay, hindi lamang ng parokya dito sa Imus, kundi sa diocese ng Imus. Sa unang pagbasa mula po sa Propeta Isaías, nakita natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pakikipagtipan sa bayan niya. Bagamat ang kanyang bayan ay naging salawahan, hindi napapagod ang Diyos na ihatid ang kanyang bayan mulit-muli pabalik sa kanya. At napakaganda po ng pangako. Ang bayang naitapon sa kahihiyan at dilim, makakakita rin ng liwanag. Maglalakbay kayo muli. Ibabalik kayo sa inyong tahanan. Uuwi kayo. Hindi matitiis ng Diyos na kayo'y mapalayo, mapahiya, lakas tanganin, maglakad sa dilim. Ang Diyos na nakipagtipan sa Israel, tapat sa kanyang tipan. Nung una, ang tipanan ay nakasulat sa bato na tinanggap ni Moses. Subalit ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Ezekiel, darating ang araw, ang pakikipagtipan ay hindi na nakasulat sa bato, kundi sa puso ng mga tao.
bagong puso, bagong diwa. Kayo ang aking bayan. Kayo ang larawan ng aking pakikipagtipan. Ako'y laging kapiling ninyo. Lalo na dahil kailangan ninyo ang aking presensya, ang aking pagmamahal, ang aking pagtutuwid ng mga mali at baluktot. Ang Diyos ay katarungan. At ang katarungan na yan ng Diyos ay iniuukit niya sa puso na ng kanyang bayan. Napakaganda po. Madaling makipagtipan sa papel. Madaling makipagtipan sa bato. Pero ayaw yan ng Diyos. Ang gusto niyang tipanan, puso sa puso. Nasa bayan niya, doon siya mananahan. At sila bilang bayan ay larawan na may Diyos na tapat at nakikipagtipan sa kanyang bayan. Sa takdang panahon, ang pakikipagtipan ng Diyos ay hindi lamang naganap sa bato at sa puso ng tao. Sa takdang panahon, ang pakikipagtipan ng Diyos ay naganap noong ang anak ng Diyos ang naging tao. Ang pakikipagtipan ay hindi lamang bagay, kundi ang Diyos mismo na naging kaisa natin. At ito'y naganap ang pagkakatawang tao ng Diyos na nakikipagtipan sa pamamagitan ni Maria. Kaya nga po sa tradisyon ng simbahan, si Maria ang tinatawag na bagong arko ng tipan, the Ark of the Covenant. Dahil sa kanyang sinapupunan, dinala niya ang kaganapan ng pakikipagtipan ng Diyos. Hindi na siya hihiwalay sa tao, at ang tao ay hindi nahihiwalay sa Diyos. Dahil si Jesus ay totoong tao at totoong Diyos. Hanggang ngayon, sa kaluwalhatian, sa kanan ng Ama, ang anak ng Diyos ay anak ng tao. Ito'y pakikipagtipan na hindi na mababalik. Salamat sa isang payak na sinapupunan na ayon sa Ebanghelyo. Unay natakot, unay nangamba, maraming tanong. Subalit, sa bayang Nazaret, na sa tingin ng iba'y walang magmumulang mabuti, doon sa maliit na tahanan, sa nobya ng isang karpintero, nagkagulatan ang kasaysayan. Ang pakikipagtipan ng Diyos naganap. Naganap na simple. Naganap na payak. Naganap sa gitna ng mga dukha. Sa katunayan, lahat naman tayo ay dukha. Pinapaalala niya. Salamat kay Maria. Salamat sa Kanya. Salamat sa Kanyang pananampalataya. Salamat sa pag-aalay na ng Kanyang sarili sa Diyos na nakikipagtipan. Ang Kanyang sinapupunan ay naging pagsilang ng walang hanggang pakikipagtipan ng tapat na Diyos sa atin. At sino ang larawan ni Maria? Ina, ang simbahan. Sabi po sa ikalawang pagbasa, pagkatapos umakyat sa langit ni Jesus, ang mga alagad niya ay nalilit nagtitipon, nananalangin, naghihintay sa banal na Espiritu, nagbabahagunan kasama nila
si Maria, na ipinagkatiwala ni Jesus sa kanila. At siya namang nag-aalaga sa kanila dahil ipinagkatiwala ni Jesus sila sa kanya. Ang simbahan, larawan ni Maria, larawan ng pakikipagtipan ng Diyos sa bayan. Mga kapatid, ang hamon po sa atin bilang sambayanan, huwag lang natin koronahan si Maria. Sa pagkilala natin sa Kanya, ang ating sambayanan nawa ay lalong maging kawangis nito. Kawangis ng Kanyang katapatan. Makita sa ating mga parokya, makita sa ating mga ministry, makita sa ating mga apostolado, makita sa ating mga BEC, paaralan, mga ospital, at kahit na saang sambayanan. Makita sa ating mga pamilya, sa ating mga barkadahan, na tayo nga ay bayan ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. Sabi nga po sa nakaraang Synod of Bishops on the new evangelization, let our communities, let our parishes be welcoming communities where the outcasts will feel they are at home, where they know there is a God who is faithful, who will never leave them alone, that there is a God of a covenant, and that covenant is true because it is living, it is lived in the church. The church whose model is the Ark of the New Covenant, Mary. At tayong lahat po, di ba tayong lahat ay isinilang bilang mga anak ng pakikipagtipan ng Diyos sa sinapupunan ng simbahan, sa binyag, nakipagtipan ng Diyos sa atin. Sa kumpil, lalong pinagtibay ang pakikipagtipan ng Diyos sa atin. Sa Eucharistia, sa pagtanggap natin sa katawan ni Kristo at sa dugo ng bagong tipan, maya't-maya tayo isinisilang bilang mga bayan, tao ng pakikipagtipan. Sa kasal, ang pakikipagtipan ni Kristo sa simbahan ay sinasaliwa. Sa mga inoordinahan, larawan tayo na hindi iiwan ng Diyos ang kanyang bayan na walang kumakalingang pastor. Sa mga may sakit, nakaratay ka sa karamdaman, banid ng karamdaman, hindi ka mag-iisa, lalapit sa iyo ang Diyos. Walang nakakalimutan sa tipanan ng Diyos. Si Maria, sana po, ay nababanaan sa simbahan. Ang pag-korona natin sa Nuestra Señora del Pilar ay hindi lamang araw ng kagalakan, kundi araw din po ng misyon. How true will we be to the covenant between God and His people? How will we take the path of Mary? Simplicity, humility, fidelity, so that the outcasts, the little ones, who are neglected by the world, will feel there is a God who remembers. There is a God who will remain faithful, especially through the church. At bilang pagtatapos ko, ibig ko hong magbahagi. Hindi lamang po ng aking malalim na karanasan sa ating mahal na ina. At dahil ako'y galing dito sa Imos, siyempre po,
dito sa Nuestra Señora del Pilar. Pag binabalikan ko po ang aking simpleng buhay na ngayon ay mukhang nagiging komplikado, hindi rin naman po ako makatanggi na napakabuti ng Diyos na nakikipagtipan. Biruin po ninyo, mula sa isang simpleng pamilya sa Pangasinan, Bukid, at isang pamilya dito sa Imus, Tagle, abay malayo naman ang Pangasinan sa Cavite. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan upang magkaroon ng tipanan. At sa simpleng pakikipagtipanayan, isinilang kami. At dito po, sa simbahan ito, sa parokya nito, dito ako bininyagan. Dito ko naranasan sa murang isip na wala pang naiintindihan. Pero alam kong tunay na karanasan ng biyaya. Nang nung ako'y bininyagan dito, doon, yun po ang baptismal font, doon sa harapan. Nakipagtipan na ang Diyos sa akin at sa marami pang mga bata na isinisilang bilang alagad ni Kristo. Dito po ako kinutilan. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang pakikipagtipan. Dito po ako inordinahang pari. Pakikipagtipan na naman ng Diyos. Dito po ako inordinahang obispo. Parang sawang-sawa na yata ang simbahan ito sa akin. Pero pag binabalikan ko ang katapatan ng Diyos na pinakita kay Kristo at napakagandang isinabuhay ng mahal na ina, lalo na ng simbahan at parokya na itinalaga sa Kanya, masasabi ko po, totoo yan. Hindi po kathang isip. Karanasan ko po yan. Ang Diyos ito, ang mahal na Birhen, ay laging nariyan. Ang Oktubre po, October the 12th, fiesta ng ating mahal na Birhen del Pilar, ay espesyal para sa ating lahat. Pero ngayon po, parang kinakabahan ako kapag buwan ng Oktubre. Kasi po, October 17, 2001, nang sinabihan ako, magiging obispo ako ng Imus. At in-announce October 22, 2001. Makalipas ang 10 taon, October 7, sinabihan ako, lilipat ako sa Manila. At i-announce October 13. Itong taong ito, October 23, sinabihan ako, magiging kardinal ka bukas. Sabi ko nga po, the Octobers of my life. Sabi ko, hindi ako iiyak eh. Nakakatakot man, kasi parang
Parang hindi ko na kilala ang sarili ko. Sino na nga ba ako? Nasaan na nga ba yung simpleng bata lang na pumasok ng kindergarten kay Tielong? Lahat yata na sa ibus dumaan kay Tielong. Pinakakain lang naman kami ng biskuit at pinaiinom ng pineapple juice. Nasaan na yung bata na gigising ng maaga para pumasok sa St. Andrews? Nasaan na yung bata na minsan hindi alam ang mga sagot sa assignment at itatanong sa nanay kung ano ang sagot? Pag nakipagtipan ng Diyos, baka hindi mo pa nga kilala ang iyong sarili. Baka ang Diyos na higit na nakakakilala. Ang dapat tanungin ulit-ulit, ano nga? At napakalaking consolation na si Maria, marami rin hindi naunawaan, maraming hindi alam. Subalit tinago niya sa kanyang puso. At siguro hanggang ngayon, sa langit, nililini-lini niya ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Bilang pagwawakas po, October 11, 2001. Pagkatapos ng karakol, nung gabi, bumaba po ako dito para tingnan kung ayos na ang simbahan para sa misa kinabukasan. October 11, 2001. Ang buong simbahan ko ay nababalot ng halimuya. Naghanap ako kung merong bulaklak. Anong bulaklak yung mabangong yun? Imposible naman siguro na pabango. Pero kahit sa ang sulok, ang halimuya ay nariyan. Hindi masasabi. Subalit napakasarap. Tinanong ko sa nag-aayos ng bulaklak, anong bulaklak yan ginagamit niyo? Bakit napakabango? Sabi nila, Father, naaamoy mo rin. Nakakatakot. Kanina pa yan. Huwag tayong matakot. Ang Diyos ng pakikipagtipan, ang ina ng pakikipagtipan, ay narito sa atin. At hindi ko sukat akalain that will be the beginning of many Octobers in one's life. Tayo po'y tumahimik sandali at sariwain din po natin bilang isang Kristiyano at bilang isang sambayanan ang pakikipagtipan ng Diyos sa atin. Ilaran po natin ang mahal na Birhen sa kanyang pag-uwi, Nuestra Señora del Pilar, Nana Pilar.